Pinatawad na nga lahat. Walang iniwan. Pinatawad na. Oh, past, present, future. Pinatawad ng lahat yan. Okay? Para pagdudahan niya ang kasalanan. It's a sin to doubt the Word of God. The Word of God is pure, okay, accurate, and reliable. You cannot doubt it. You cannot doubt its truth. Forgiven means forgiven. Past, present, future. Many Christians are talaga nag-i-struggle para ito ay para namnamin ang katotohanan yan. Bakit nga ba sila nahihirapang tanggapin ang katotohanan? It's so blasphemous this. Sabi niya Kristiyano siya pero I mean sa isang GC namin, nag-live po ako doon actually at it's not healthy to stay there. Dahil yung mga binibigay ko mga magandang layunin ko to prove the gospel of grace. Parang ginagawang basahan eh. They trample it. Ay, ayun ang Lord yun. Sabi niya, do not give it to the swines. Do not give it to the pigs. The word of God is like a diamond. It's like a pearl. Hindi mo dapat ibigay sa mga baboy. Kanya. So if you don't believe in grace, anong tawag sa'yo? Eh di baboy. O parang ano ka, swine. Si Lord na nagsabi yan, hindi po ako ha. May katibayan ba sa Biblia na pinatawad na lahat ng kasalanan? Yes. Yes. Meron po. Pero mamalik po tayo doon sa kinikwento ko. Ayaw ka namang mabitin kayo. May sinabi kasi yung isa doon na hindi ko nagustuhan na sabi ko, it's time for me to live here. Na umalis. Leave. L-E-A-V-E. Na umalis na rito dahil hindi naman na healthy eh. Diba? Sabi niya gano'n. Eh, pinatawad na nga lahat ng kasalanan natin. Ako, ikaw naniniwala ka ba na pinatawad na lahat ng kasalanan natin? Hindi lahat. Kanya. Some, pero hindi lahat. O, pinatawad tayo, pero hindi lahat. Kanya, useless. At, ewan ko, alam ninyo, nakakatakot yon kasi hindi siya pupunta ng langit. Kasi dapat paniniwala yung ginawa niya sa cross. You will believe in what He has done. Ang pagpunta sa langit, yung ginawa lang ni Cristo sa cross, hindi yung pwede mong gawin. And these people are boasting yung pwede nilang gawin. At, ayun, alam niya, mas healthy pag wala kayong mga, kasi puro debate ang nasa isip ng mga taong ito ako. At, puro latag ng talata, latag ng gano'n. Ako maglalatag din ng talata dito o sa Bible, sa Holy Bible, no? Papatunayan natin, totoo ba na pinatawad na lahat ng kasalanan natin? Yes. Okay? Ito po ay nandun sa salin ng NLT. Nakuha ng NLT, yung New Living Translation, ang sustansya. Okay? So ito po siya. Yan natin ang aking kodiko. Sinulat ko po siya kasi itong Bible na to, New King James. Ito yung NLT. Tingnan natin ha. Mas accurate, mas madaling maunawaan. Pinatawad na ba lahat ng kasalanan natin? Yes, I will prove that. The Bible is very clear. Colossians chapter 2 verse 13. You were dead because of your sins and because your sinful nature was not yet cut away. Okay, binigay muna ni Pablo yung kalagayan natin bago natin ma-encounter ang Panginoong Hesukristo. Yung kalagayan natin, you were dead because of your sins. Of course, ang tao pala pinanganak na patay. Patay dahil sa kasalanang minana. Alam na tawag doon, yun po yung sinful nature na tinatawag o yung Adamic nature na tinatawag. Lahat po may Adamic nature dahil lahat born under sin. You were dead because of your sins. Okay, again, Colossians chapter 2 verse 13. Salin ng New Living Translation. Ito ang pinaka-accurate na salin ng Bible pagdating po dito sa talatang ito. Tandaan nyo, Colossians 2:13, pinaka-accurate na salin para sa verse na ito ang New Living Translation. Tingnan natin. You were dead because of your sins and because your sinful nature was not yet cut away. Binigay niya yung ating bagsak o lugmok na kalagayan noong una. Okay. Uy, tapos may nagbago, may nangyari. Okay, ito po yung nangyari. Then God made you alive with Christ. He forgave all. Pinuhitan ko pa, all our sins.
Ngayon, basahin natin ang buo. Tatagalogin ko, ipaparaphrase ko, ha? Okay, basahin muna natin sa Ingles. Ganyan tayo dapat, ulit-ulitin natin eh. Colossians 2:13, NLT, pinaka-accurate na salin ng Bible pagdating po rito sa talatang ito. You were dead because of your sins and because your sinful nature was not yet cut away. Then God made you alive with Christ, for He forgave all our sins. All. When you say all, may naiwan, wala. Pag sinabi mong lahat, o halimbawa, ganito, bigyan ko po kayo ng example. Halimbawa, sabi ng nanay ninyo, ilagay nyo na yung mga saging at saka mga mangga dun sa refrigerator. O, maraming bilang yon, hindi mo alam. O, nilagay mo lahat. Tapos, nagtira ka ng dalawa sa labas. Nilagay mo ba lahat o hindi? Pagkagalitan ka ng nanay mo kasi hindi ka sumusunod. Alam mo kung bakit? Kasi nag-iwan ka pa. Maski isang mangga lang iniwan mo sa labas o isang saging. Pasaway ka pa rin kasi hindi mo sinunod yung sinabi niyang ilagay mo lahat. Pero pag lahat ng yun nilagay mo, anong tawag doon? All. Lahat. Walang natira. All our sins. O, pag sinabi mong all, lahat. Past, present, future. Alam nyo, yung mga kasalanan na hindi pa natin nagagawa, pinatawad na. Actually, hindi pa tayo pinapanganak, pinatawad na tayo eh. Pinili na tayo eh. Amen? Pinili na tayo. Alam na ni Jesus yung mga maboborn again. Alam na ni Jesus yung mga tatanggap sa Kanya. O ngayon, tagalogin natin yung paraphrase. Tagalogin ko po yung paraphrase. Again, Colossians chapter 2, verse 13, salin ng NLT. Ito po ang pinakastumpak na salin ng Biblia pagdating po sa talatang ito. Kayo ay patay dahil sa inyong mga kasalanan at dahil sa inyong minanang kalagayan. Okay, at ang dahil ang minanang kalagayan na yan, hindi pa natatanggal sa inyo noon. Pero ang Panginoon Diyos, okay, ang Diyos, ginawa kayong buhay kay Kristo at pinatawad lahat ng inyong kasalanan. All. Okay, pag sinabing all, may tinira, iniwan, wala. Okay. Pag sinabi ng Bible na all, it means all. Okay? So, wag tayong magaling-galingan. Huwag tayong lumaban sa katotohanan. Okay? Yung sinasabi ko po kanina, pinatawad daw ang kasalanan natin pero hindi lahat. May anong tingin mo kay Kristo? Anong tingin mo doon sa ginawa niya sa cross? So? Parang, hey, hello? Of course not. It's everything. Yun ang kailangan ng tao. Alam ni Kristo na pupunta ng impyerno ang tao kapag hindi siya mamamatay sa cross. Kahit siya ay Diyos. Nagkatawang tao siya at nung nakapako nga siya sa cross, dahil nga Diyos siya, nakita niya na lahat, past, present, future. Nakita na po niya lahat yung mga tatanggap sa Kanya as personal Lord and Savior. Nakita na po niya lahat ang mangyayari sa mundo. Nakita na po niya kung sino yung Antikristo, kung sino yung false prophet. At nakita na po niya kung sino yung mga itatapon sa Gehenna. Ganyan ang kapangyarihan ni Kristo. Although hindi niya ginamit ang kapangyarihan niya habang nandito siya sa lupa. Pero siya ay Diyos. Habang nakapako siya roon, nakita niya na. Lahat. Perfect. Kaya siya ang perfect sacrifice. Siya ang perfect Savior. Amen? No, si Apostol Juan ay pumunta roon sa langit. Nandun siya sa kalangitan. Napaluha siya, sabi niya. Kasi may narinig siya, sabi, walang pwedeng sino mong mag-open ng selyong ito, yung 7 selyo. Sabi niya, please Lord, buksan po, maghanap ka ng magbubukas. Wala ngang worthy, pero may isa lang worthy. That's the Lamb of God. That's Jesus. Ibig sabihin, lahat ng tao nagkasala. Amen? Ngayon, kung pinagmamalaki mo na yung relihiyon mo, yung gawa mo, pwede kang iligtas, you are blaspheming the Lord Jesus Christ. You are not glorifying what He did on the cross. Yung ginawa lang niya sa cross, sapat na po yun. Hindi mo pwedeng dagdagan, hindi mo pwedeng bawasan. It's perfect. Perfect work ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Okay? Kaya kung na kay Kristo ka na, perfect na ang buhay mo. Okay? Perfecto ka. Okay? From the inside to out. Okay? Hindi ko sinasabi hindi ka na magkakaproblema. Hindi. Ibig sabihin yung perfection mo sa spirit talagang grabe. Okay? Again, pagbabasahin niyo po ito gamitin niyo po itong Colossians 2:13, NLT pa lang NLT. Kasi ito binasa ko medyo, ganoon din ang ibig sabihin dito, kaya lang hindi nakuha yung accuracy nitong NLT. Okay? So yun ang po gusto ko po sabihin at alam ko na blessed naman po kayo sa araw. God bless.
Thank you.